Magandang araw mga ka-poultry farmers! Welcome back to my channel, kung saan ang simpleng buhay ay masaya at makabuluhan. Kung nagbabalak kang mag-poultry o nagsisimula ka pa lang, this video is for you. I'll share 10 importanteng bagay na kailangan mong malaman para maging handa ka at maiwasan ang common mistakes sa pag-aalaga ng mga manok. At bago tayo magsimula mga ka-poultry, paalala lang po, please don't skip the ads. Ito po ang simpleng paraan para masuportahan ng ating maliit na channel at makagawa pa tayo ng mas maraming helpful videos para sa inyong lahat. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin! Una, commitment is the key. Hindi biro ang pag-alaga ng mga manok. Kailangan ng oras, tiyaga, at consistency. Araw-araw ang routine mula sa pagpapakain, pagpainom, paglilinis ng kulungan, hanggang sa pag-monitor ng health ng mga alaga. At kung hindi ka pa ready maging committed, mahirapan ka talagang magtagal sa poultry farming. Pangalawa, simulan mo muna sa maliit. Walang masama sa maliit na simula. Kahit 10 to 20 hens, pwedeng-pwede na. Ayos na para matutunan mo ang mga basic at paano i-care ang mga manok. Mas okay magsimula ng paunti-unti kaysa mag-invest ng malaki tapos hindi mo pala kayang alagaan. Pangtatlo, kailangan ng tamang kulungan. Ang malinis, maaliwalas at ligtas na kulungan ay importante sa kalusugan ng mga manok. Dapat may sapat na ventilation, protection sa ulan at init, at madali ring linisin. Tandaan, healthy ang alaga mo kung maayos ang bahay nila. Pang-apat, kalinisan sa lahat ng aspeto. Hindi lang kulungan, pati feeders, drinkers, at paligid ng poultry ay dapat malinis. Kalinisan ang unang depensa kontra sa mga sakit. Ugaliing linisin araw-araw at i-disinfect regularly. Panglima, quality feeds equals quality eggs. Kung gusto mong maganda ang itlog at healthy ang mga manok, huwag tipirin sa feeds. Gumamit ng balance at high quality layer feeds. Pwede mo ring dagdagan ng calcium at grit para tumibay ang mga eggshells. Pang-anim, alamin ang mga common diseases ng mga manok. Mag-research tungkol sa mga karaniwang sakit ng mga manok tulad ng Newcastle disease, fowl pox, at coccidiosis, at mas maganda kung may basic ka ng knowledge kung paano sila iwasan at gamutin. Prevention is better than cure. Pangpito, maghanda para sa panahon. Ang panahon ay may malaking epekto sa productivity ng mga manok. Kapag malamig o masyadong mainit, pwedeng bumaba ang mga egg production nila. Kaya dapat may mga solusyon kang nakahanda, gaya ng heat lamps sa malamig at misting system sa mainit naman na panahon. Pangwalo, i-market mo ang produkto mo. Kahit gaano kaganda ang mga itlog mo, kung walang market, sayang lang. Kausapin ang mga kapitbahay, sari-sari store at mga kaibigan. Word of mouth is powerful. At kung kaya, gumawa ng social media page para mas lumalawak ang reach mo. Pangsyam, huwag matakot matuto. Ang poultry farming ay tuloy-tuloy na pag-aaral. Magbasa, manood, at magtanong sa may mga experience. Lahat ng pagkakamali ay pagkakataon para matuto at mas gumagaling pa. At pang-10, mahalin mo ang gawain mo. Pinaka-importante sa lahat, dapat may puso ka sa ginagawa mo. Hindi lang ito negosyo, kundi responsibilidad sa mga hayop. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, kahit pagod, masaya ka pa rin sa resulta. At ayan mga ka-poultry farmers, sana may natutunan kayong 10 bagay sa mga ito. Kung may mga katanungan kayo or gusto nyong i-share ang inyong poultry experience, comment lang sa baba. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan na gusto ring magsimula ng poultry farming. At isa pang paalala, huwag po tayong mag-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa ating maliit na channel para makagawa pa tayo ng mas maraming educational videos. At hanggang sa susunod, happy farming and keep living the simple life. Salamat po sa panonood. Bye! Ingat! Ako rin kong tubig ni mo, day.